Alright mga kababayan, magandang gabi po. Yes, gabi na kasi ngayon pa lang nagpaandar ng generator yung kapitbahay ko. Kala ko nga hindi na eh. Kaya pagaling ko sa paglalaba, eto, hindi na ako nag-ayos, hindi ako nag-makeup. Kasi hinahabol ko yung pagpapaandar nila ng generator. Kasi baka in 2 hours papatayin na nila yan. Siyempre, ano lang tayo dito, nakikigamit. So, ngayon kasi, actually, kahapon hindi ako nakapag-video dahil nga, hindi sila nagpaandar ng generator. Kasi, yung magpapaandar, lasing, nakipag-inuman. Kaya wala kaming kuryente. So, ngayon, meron, eto, ang gusto ko pong pag-usapan natin ay itong panibagong tirada ni Sara Duterte. 'Di ba? Nagpa-interview siya. Pero alam mo mga kababayan, ang nakahalata ko dito kay Sara na kahit na nagdadamit siya ng maayos, ang pansin ko para talagang in private, parang siya, magulo ang utak. Kasi tingnan nyo na lang yung buhok niya. Yung buhok niya wala nang ayos eh. Hindi na nagpapagupit. Parang hindi na nagsuklay ng maayos. Diyan mo makikita pag ang tao ang babae, isang babae, medyo nawawala sa sarili. Kasi dati ang ayos-ayos ng gupit niyan eh. Ngayon kung parang hinayaan na lang. So ito nga po, itong nagpa-interview siya ng bago na imbis na medyo maglaylo, medyo magpakita ng remorse doon sa ginawa niyang press con. Parang ang yabang pa. Talagang sobrang yabang. Napakayabang talaga ng taong ito. Parang above the law. Hindi nakapagtataka pamilya sila ng mayayabang. Silang pamilya, mayayabang. Itong mag-aama na to. Lalo na itong tatlo. Itong tatlo. Si Digong, si Sara, si Baste. Yan, pinakamayayabang dito sa pamilya na to. Ang isang hindi ko po nagustuhan mga kababayan, ewan ko sa inyo kung ano ang masasabi ninyo. Ako kasi, sa opinion ko, parang hindi tama yung naging reaksyon nitong mga young guns na hinamon ni Sara. Di ba hinamon ni Sara na magpa-drug test? Tapos itong si Sara, magpapa-drug test, tsaka neuro. Hinahamon niya yung mga young guns, yung mga batang congressmen, na magpa-drug test. At now na. Medyo naulanan kasi ako Nagtataka naman ako, lalo na ito si Mix Nograles. Matatalino sila, di ba? Mga abogado to Pero ang hindi ko maintindihan, bakit nila pinatulan? Bakit sinakyan, pinatulan itong hamon ni Sara? Kasi kung if I were them, kung ako, hindi ko papatulan yan, tatawanan ko lang yan. Kasi bakit? Para na kayo mga tanga pare-pareho. Papatulan nyo, isira ulo nga. Diba? Sira ulo itong babaeng ito, tapos pinatulan nyo yung hamon. Dapat ang sagot niyan, ikaw lang naman yung may kinikilos na kakaiba, kaya ikaw ang sinasabihan ng mga tao na magpatingin sa doktor, sa psychiatrist. Kami, hindi namin kailangang drug test pala, no? Drug test. Para kasing lagi na lang may kondisyon. Bakit hindi na lang siya magpatingin
sa espesyalista para patunayan niya na wala siyang diferensya sa utak. Hindi yung makikipag-anuhan pa siya eh. Parang bata. My God, parang asal bata talaga. Mga kababayan, ito ba ang ganitong klase ba ang gagawin nating presidente papalit kay PBBM? My goodness. Nangangatwiran pa siya na kesyo yung sinabi niya, yung tungkol sa desecration of the dead. Ininsulto pa si si Remulla Kesyo hindi daw abogado na walang alam sa batas. Hello! In the first place, pareho kayong abogado. Si Remulla nag-react doon sa pinagsasabi mo. At siguro may basihan si Remulla doon sa sinabi niya. Mas matalino naman si Remulla kaysa sa iyo Tingnan mo nga, DOJ secretary na. Ikaw Hindi ko nga maintindihan kung pumasa ka ba talaga sa bar. Ikaw, Sara, abogada ko pero iyang mga pinagagawa mo, mga pinagsasabi mo, parang wala kang natutunan sa law Parang walang natutunan sa law school. Alam mo ang tingin ko dito sa taong ito, siguro hindi yan nagpapapasok sa klase Yung bang nagbubulakbol, hindi sineryoso yung mga lessons doon sa College of Law. Kasi tingnan mo nga, kung matino kang abogado, magsasasalita ka ba ng ganyan, ng mga pambabastos kahit sa patay? Ikukwento mo na gusto mong pugutan ng ulo yung Pangulo? Ikukwento mo sa madla in front of the press na balak mong hukayin yung nakalibing na patay? Tama ba yun? Tama ba yun na sabihin ng isang abogada, nag-aral ng batas? At saka ang dami-dami mga pinagsasabi, mga pang-insulto pang-insulto kay Bongbong Marcos. Tapos, kesyo, tinawagan daw niya si Amy after this bruhaha na pinagsasabi niya. Kesyo, parang nagre-reklamo pa siya na yung pakikitungo daw sa kanya ni Amy ay very cold. Malamig. Parang nagre-reklamo. Buti nga kinausap ka pa Alam mo kung ako, baka sapak-sapakin kita Buti nga kinausap ka pa kahit natural. Natural. Magsasalita ka ba naman na sabihin mo ba naman na huhukayin mo yung bangkay nung aking ama? Tapos, ini-expect mo na magiging maganda pa rin ang pakikitungo sa'yo? Sira ulo ka talaga. Pasalamat ka, kinausap ka pa ng tao. Tapos sasabihin mo tinitreat mo pa rin na para sa'yo, kaibigan mo pa rin si Amy. Ikaw, siguro, para sa'yo, tinuturing mo pa rin kaibigan si Amy. Pero, sigurado ka ba kung si Amy nga ba, tinuturing ka pa rin na kaibigan? Matapos diyan sa ginawa mo, umaasa ka ba na kakaibiganin ka pa? Kung ako hindi, never. Kasi kung ikaw ay isang tunay na kaibigan, sasabihan mo ba sa akin na huhukayin mo yung libingan ng tatay ko, tapos itatapon mo yung bangkay niya sa dagat? Sira ulo talaga mga kababayan. Talagang may sayad, may saltek. Tapos ito ang, alam niyo kababayan, nakapagtataka na mayroon tayong vice president na ganito ang pag-uugali. Sabihin na nating, hindi na lang sa pagiging abogada, vice president, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, tapos ganito kung magsalita. Ito ba ang ipapakita nitong leader na ito? Magiging pangulo? Nagkaka-interes na maging susunod na pangulo ng bansa, tapos ganito ang ipapakitang pag-uugali? Yung porke galit ka
magsasalita ka na pupugutan mo ng ulo yung isang tao. Tapos, huhukayin ng bangkay, itatapon sa dagat. Tama ba yun? Tapos ngayon parang wala siyang kaano-ano, ni walang hint ng pagsisisi. Samantalang sinabi niya na lahat daw ng mga comment tungkol sa kanya ay nababasa niya. Mayroon daw nagsabi na lukaret, may sayad, may tama, baliw. Well and good na nabasa mo. At least alam mo. Alam mo, nalaman mo kung ano ang saloobin ng mga tao tungkol sa iyo, tungkol diyan sa pinagkinikilos mo, pagnanalita mo, mga ginagawa mo. Pero imbis baga na mag-isip-isip, alam mo dapat sana kung isang taong hindi nawawala sa sarili, yung nabigla lang doon sa mga sinabi sa press con, ang dapat na ginawa nanahimik, nagpunta sa isang lugar, nag-soul searching, nag-sabbatical, di ba? Hinanap ang sarili, nag-isip-isip, pero hindi talagang pinapakita yung kabarumbaduhan ng pag-uugali. Barumbado, mga kababayan, itong taong ito. Hindi mo maintindihan kung paano pinalaki ng magulang yan. Ano ang natutunan niyan sa magulang? Anong natutunan sa kanyang kapaligiran? Bakit ganito ang asal nitong taong ito? My goodness. Tapos gusto maging pangulo. Ito namang mga naiinis ako dito sa inaano ng mga ng mga congressmen nitong yung hinahamon ni Sara. Kesyo okay lang magpapa-drug test sila dahil hinamon. Para kayong tanga. Pare-pareho na kayong tanga. Si Mix Nograles, alam nyo, pwede nyo namang patulan yan, pero may kondisyon. Kung siya nga, nagbigay ng kondisyon tapos kayo, papatol kayo sa hamon niya, na wala man lang kayong ibinigay na kondisyon sa kanya. Di ba? Magpapatingin siya sa doktor, pero kayo rin, magpapadrug test din kayo. Di nagbigay siya ng kondisyon. Pero kayo, kesyo okay lang, walang problema. Si Migs Nograles, nagpa-test ka agad, hindi man lang nag-isip. Pagkakataon nyo na itrap itong si Sara. Dapat ang ginawa nyo, okay, payag kami. Payag kami magpa-drug test. Okay sa amin yung hamon mo, pero, yamang nagbibigay ka ng kondisyon, magbibigay din kami ng kondisyon. Sige, magpapadrug test kami, pero sagutin mo muna, pumunta ka muna dito, mag-attend ka dito sa hearing, sa quad hearing, at sagutin mo lahat ang mga itinatanong sa'yo. Sagutin mo yung mga tanong, yung mga kaso, may mga issue na ibinabato sa'yo. Yung tungkol sa paggasta ng pera, tungkol sa confidential fund, everything. Diba? Dapat ganon. Hindi yung basta na lang kayo, basta nyo na lang i-call yung hamon Ang tanga naman. Pagkakataon na yan siya lang ang nagbibigay ng kondisyon Parang tanga yung, di ba? Dapat, sige Sara, payag kami magpa-drug test. Sagutin mo muna. Mag-attend ka muna sa quad hearing at maging maayos ka na tao, maging magalang ka. Ilagay mong sarili mo sa dapat mong ikilos at sagutin yung mga ini-issue sa'yo. Okay lang naman magpa-drug test, pero kung aanuhin nyo kaagad, tatanggapin nyo yung hamon na wala man lang kapalit. Pati yung si Pulong,
Si Pulong at saka si Migs Nograles, dahil sila nga ang dalawang magkalaban dyan sa distrito nila eh. Pumayag ka agad. Dapat sana, Migs Nograles, inano mo muna, hiningi mo kay Pulong na ipakita yung tattoo niya sa likod. Di ba may issues ang ganon? Ayaw niyang ipakita yung tattoo niya sa likod. Hindi ko kasi maintindihan, parang takot na takot kayo dyan sa mga Duterte eh. Hindi nyo nga ma-pressure na mag-attend dyan. Si Digong at itong si Sara, napaghahalata na takot kayo eh. Takot na takot. Na masyado kayong malambot pagdating kay Digong at kay Sara. Yun ngang 51 billion na hindi mo malaman kung saan ni Pulong dinala eh. Hindi man lang kayo magsagawa ng investigasyon. Hindi nyo iniimbestigahan. 51 billion na para sa flood control. Tapos ngayon yung mga DDS eh, hinahanapan ng flood control project itong si Bongbong Marcos. Dito na paghahalata eh. Si Sara, ang dami ng kabastos ang ginawa dyan sa Quadcom. Pero, wala. Hinayaan nyo lang. Pero yung mga simple lang na resource person dyan, konting pagkakamali lang, kinokontempt ninyo, ikinukulong ninyo. Ang dami dyan, di ba? Isang simpleng pagkakamali lang eh. Kinokontempt ka agad. Pero itong mag-aamang na to, itong mag-aamang Duterte, kahit na pwede nang i-contempt, ikulong, hinahayaan nyo lang. May favoritism masyado eh. Kaya naman umaabuso ang mga ito. Umaabuso eh. Bakit sa Senado? Tingnan natin pag humarap dyan si Digong. Hindi naman sa kanya takot si Rizal Tiveros eh. Pero itong mga congressmen parang matatalino, magagaling, pero parang takot. Hinahayaan lang, tinotolerate yung mga pang-aabuso, pangbubuli nitong mag-aamang ito. Naturingang mambabatas. Nasa side kayo ng batas pero hinahayaan yung ibuli kayo. Diba? Binuli-buli kayo ni Sara eh. Pati itong Digong eh. Mariusip. Kaya umaabuso mga yan eh. Hindi kung bakit masyado ninyong parang masyado ninyong kinatatakutan, inaalagaan yan eh. Di ba mga kababayan? Hanggang dito na lang, yun lang ang gusto kong patulan eh. Yung mga wala sa lugar na mga tirada ni Sara Duterte. Lumalabas lang na napakamal-edukada. Uncivilized. Yes. Very uncivilized. Napaka-primitive ng pag-uugali. Parang yung noong pang wala pang sibilisasyon. Stone Age. Stone Age ang kanyang pag-uugali. Yun ang totoo. Yung mga makasara dyan, wala akong pakialam sa inyo. Okay? Mga kababayan, gaya ng lagi kong sinasabi, ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Iligtas natin ang ating mga sarili, ang ating bansa sa mga Duterte. Okay? Maraming salamat sa panonood and see you again next time. Peace.